Mga kababayan, si Pastor Kibuloy, pinagpapaliwanag na naman mga kababayan ng Branch 159 ng Pasig City Regional Trial Court. Pinapapaliwanag ng Branch 159 ng Pasig City Regional Trial Court ang kampo ni senatorial candidate Pastor Apollo Kibuloy. Kaugnay ng ipinalabas ng recorded video niya sa isang event ng walang paintulot ng korte. Bukod pa pala yung pagnanakaw niya sa song na hindi sila nagpaalam mga kababayan. Ito pala yun yung sinasabi ko sa inyo noon mga kababayan sa mga nakaraan live ko na bakit nabigyan ito ng special treatment itong si Pastor Kibuloy na nakapagsuot pa ito ng barong at nakapag-record pa siya ng laptop mga kababayan. Kaya nung event nung rally nila, kitang-kita sa video mga kababayan. Kitang-kita sa video na nakabarong siya tapos nakaharap po siya sa laptop kahit nasa loob siya ng kulungan. Diba? Ibig po sabihin mga kababayan, nagkaroon po talaga siya ng special treatment. Dahil kapag ikaw po ay nakakulong, tapos binigyan ka ng mga ganyang gadget at ganyang kasuotan, ibig sabihin ay binibigyan ka na nila ng pabor. Ay mga kababayan, di ko alam kung ako bang unang nag-asiwalat yan. Pero napansin ko lang yan mga kababayan, napansin ko lang po talaga yan, na itong si Pastor Kibuloy ay nabigyan po ng special treatment. Kasi po mga kababayan, totoo naman, bakit nakapag-laptop pa ito si Pastor Kibuloy at nakapagsuot po siya ng barong na damit, barong Tagalog, na akala mo isa ng senador. Hindi pa nga nananalo mga kababayan, ganyan akong umasta. Paano na lang kung manalo pala ito? Di baka nakalabas na ito. Ang punto natin dito mga kababayan, si Pastor Kibuloy po ay hindi dapat nagsusuot ng ganyan, nakasuotan. Hindi dapat pinibigyan ng laptop o anumang gadget. Kasi po, isa po siyang bilanggo. Hindi naman kasi siya yung private na nasa kulungan na po siya eh. Wala po siya sa ospital, wala po siya sa bahay. Diba? Nasa kulungan po siya. Kawawa naman yung mga iba dyan na kapwa niya bilanggo na walang kakayahan. Yan yung sinasabi natin mga kababayan eh. Sabi ko na sa inyo eh, na itong si Pastor Kibuloy mga kababayan, talagang magiging hari po ito sa kulungan. Magiging hari po talaga ito mga kababayan. Dahil bakit? Mayaman. Di ba? Mayaman si Pastor Kibuloy mga kababayan. Hindi yan basta-basta na tao. Mayaman yan. Bago pa ikinulong yan dyan sa Pasig, mayaman na po yan mga kababayan. Siya ang may-ari ng kingdom. Kaya inaasahan na po talaga namin yan. Matagal na po namin yan na sinasabi, lalo-lalo na ako dito sa channel ko, na yan si Pastor Kibuloy, magiging hari po yan. Ang susunod po sa kanya dyan, itong mga nagbabantay dyan sa Pasig City Jail. Si Kibuloy po ang masusunod dyan. Hindi nga tayo nagkamali mga kababayan. Tingnan nyo. Nagkaroon agad ng laptop. Nakapagsuot ng barong Tagalog. Bilanggo yan ha. Kitang-kitang ebidensya mga babayan. Diba? Samantala yung ibang mga kasamahan dyan sa kulungan, wala man lang kahit cellphone. Bawal man lang humawak o tumawag man lang sa kanilang mga kamag-anak yan. Bago mo sila makita, kailangan mo pa dalawin. Di ba? Samantala ito si Pastor Kibuloy, naka-gadget, naka-laptop, naka-barong Tagalog.
parang nangangampanya na rin. Ha? Kahit nasa kulungan, mga kababayan. Ang punto natin dito, paano po sila madadala na hindi na dapat nila gawin ang anumang kasalanan na ginagawa nila kung bakit sila nakakulong dyan. Paano sila madadala? Mas masarap pa ang buhay nila sa kulungan kaysa dito sa labas. Diba? Kaya nung binatikos, mga kababayan, eto na. Pinagpapaliwanag ng Branch 159 ng Pasig City Regional Trial Court ang kampo ni Senator Candidate Pastor Apollo Kibuloy kaugnay ng ipinalabas na recorded video niya sa isang event ng walang pahintulot ng korte. Dito ka nabubuking Atty. Torion ngayon. Ang sabi mo, mayroong kang pahintulot sa korte. Ang sinasabi rin ng mga banateros at SMNI, mayroon din pahintulot sila sa korte, lalong-lalo na si Boss Dada. Ang pinapaliwanag ni Boss Dada, may paliwanag na po ay may pahintulot po yan ng korte kung bakit nakapag-laptop itong si Pastor Kibuloy. Ano ngayon? Anong masasabi nyo ngayon dito mga banateros? Booking ang inyong ginagawang kalokohan ngayon. Booking ang inyong kasinungalingan. Dahil korte na mismo ang nagsasabi, wala kayong pahintulot. Wala kayong ginawang pahintulot. Pinalabas ang naturang video sa gathering. Sabi dito mga babayan. At ng prayer service ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, KOGC, noong February 9 na post din ang video sa Facebook feeds ng media arm ng KOGC noong February 10. Inutos ng korte kina Kibuloy at kanyang legal counsel na si Atty. Israelito Torion na mag-show cause sa loob ng 5 araw. Putik, 5 araw lang. Yari kayo ngayon. Anong ipapaliwanag nyo? Sorry na lang. Anong sasabihin nyo sa tao? Sorry na lang po, sorry. Akala ko ba nagpaalam kayo? Paano kung sabihin ng tao, sorry din? Kasi hindi namin tatanggapin ang sorry nyo. Mga kababayan, maging patas po tayo. Kayo mga mayayaman, ano bang pinagkaiba nyo sa mga mahirap? Halimbawa ako, pag yumaman ako, ibig sabihin, wala na akong takot na gumawa ng kalokohan kasi mas masarap ang buhay sa kulungan kaysa sa labas. Yan ba ang gusto nyo mangyari? Dapat patas po tayo, mga sir. At saka huwag kayo masyadong fake news. Sobra-sobra na po ang inyong mga kasinungalingan dyan sa SMNI. Lalo-lalo ka na, Atty. Torion. Bakit ko sasabihin na sinungaling ka? Kasi ang paliwanag mo sa mga, ito si Boss Dada, ang paliwanag niya sa kanyang video, naka-record yan, at burahin pa yung video niya. Na-record ko na yan, tinapik ko na yan. Ang sinasabi niya, may pahintulot kayo sa Supreme Court ng Pasig. Tapos dito, lalabas ngayon mga babayan, wala pala kayo pahintulot. Kaya kayo pinagpapaliwanag. Di niluloko nyo lang ang taong bayan. Hindi pa kayo nananalo, manluloko na kayo. Hindi pa kayo nananalo, magnanakaw na kayo. Bakit? Diba, nagnakaw kayo ng song na hindi kayo nagpapaalam sa may-ari. Di nakaw yun. Paano natin nalaman? Diba, nagreklamo ngayong may-ari na gumawa ng kanta na nagnakaw kayo. 5 araw lang binigay sa inyo. Ayon naman sa abogado ng pastor,
Miscommunication lang ang nangyari. Miscommunication? Talaga? Magpaalam po. Wala naman masama. Halimbawa kung pinagayagan kayo ng korte, ipakita nyo sa tao. Ipakita nyo sa inyong mga live. Sa mga social media ninyo. Ito, nagpaalam kami sa korte. Ito. Para wala na kami masabi pa. Okay? Magpaalam. Wala naman masama. Magpaalam lang kayo.